So yung gagamitin kong relay is 5 pin. Binalik natin sa taas. So mawawalan sila ng connection. Lilipat naman ngayon dito kay normally close. So ito yung ating stock horn mga tol. So dito ang gagawin natin is, ito yung dati yung socket. Hugutin lang natin to. And then yung kadugtong naman ito, kahit saan dyan sa dalawa. Kahit magkapalit dyan, okay lang. So dito natin siya ilagay. At tatap natin dito sa negative. So ito naman yung idedirekta natin sa positive ng battery. Yan, stock. Pag pinindot natin tong hollow switch, magiging loud. So ito pala yung aking halo switch. Yan, binutasan ko na lang, tapos dyan ko siya nilagay. So yun, moment of truth. Naka taas o stock yan. Then loud one. What's up mga tol, meron na naman tayong panibagong video ngayong araw na ito. Ang video na to mga tol ay, kung nakita nyo yung introduction ng video, so ganun yung gagawin natin. So, bago yung pakita ko muna yung mga gagamitin natin, syempre, kailangan natin busina. Then meron tayo dito, hindi mawawala, syempre, yung fuse na merong fuse box na merong fuse. Syempre, relay, 4 pin or 5 pin relay, pwede yan, kahit ano. Yan, syempre merong holder. At meron tayong ditong hollow switch. Yan, hollow switch gagamitin natin. Then syempre, electrical tape, kailangan natin to. Simulan muna natin dito sa relay mga tol, no? So yung gagamitin kong relay is 5 pin. So pwede kayong gumamit kahit 4 pin. Basta 12 volts, no? Yung relay, meron yung numbering. So may poste yan. Ito yung number 30, 87, 85 at 86. No, so kung lagi kayo nanonood sa vlog ko, so maintindihan nyo naman yung relay. Ayan, lagyan natin dito. Si number 30 mga tol, ito yung irerekta natin sa battery. And then itong dalawang trigger. And then itong isa is yung output. So ito mga tol, hindi kayo mahirapan mag-wiring ng busina, kasi napakadali lang mag-wiring ng busina. Kasi itong dalawa na to is hindi na kayo mahirapan maghanap ng mga accessory wire na yan, tsaka ground. Kasi yung stock na wire ng busina ninyo, dito nyo lang siya ikakabit. Dito sa dalawang to. So, ang bali, ang modify lang natin dito is itong number 30, which is ito yung itatap natin papunta sa battery, direkta. And then, itong output nya or yung papunta na sa ating mismong busina. So, ito muna yung unahin natin. So, meron lang pala ako dito dalawang klase ng wire or dalawang kulay na wire. O, wala kasi yung ibang kulay na wire. So, ito lang yung wire ko. Isang blue na may lining na white at isang white na may lining na blue. So, ako na bahala kung ano yung gusto kong gamitin. So, ito, balatan ko lang to. Kung may wire, kung kompleto kayo sa kulay na wire, pwede rin kayo mag color coding para hindi kayo malito. Pero, ito kasi, medyo kabisado ko naman na to. Kaya, kahit isang kulay lang na wire, okay na. Ito, nadugtungan na natin ng wire. And then, sa dulo niya, sa dulo nun, ng wire na dinugtong natin is, dito natin idudugtong yung ito, yung fuse. Ayan. Yung fuse na gagamitin natin. So, dugtong lang natin dito. Ayan. Nagtipa na natin. Then, ito yung dudugtong natin mamaya sa battery. So, next naman natin mga tol is itong hollow switch na gagamitin natin. So meron kasing 5 wire yan, para lang siyang kamukha nito. Meron din siyang 5 wire yan, pero okay ba sila ng function? So baba muna natin yung relay. Ito mga tol, meron ditong 5 wire. Itong yellow na to, so buksan muna natin. Nakalagay yan, letter C. So C is for common, NO for normally open, and NC for normally closed. Tapos itong sa dalawang gilid na to, ito lang yung ilaw or yung connection ng ilaw ng ating hollow switch. So kahit hindi nyo na ikabit yun, okay lang. Makadepende sa inyo. So pag nilagyan natin ito ng ganyan, ganito siya ipapasok. Ngayon ito yung magiging C or common natin. So check muna natin kung gumagana yung ating hollow switch natin, no? So ito yung ating multi-tester. So kapag may continuity siya, so magkakaroon siya ng reading tsaka tutunog.
di ba? Ayan. Dito testingin natin. Kapag nakaangat pa yung switch, so itong common at si normally close, ito may connection tong dalawa. Tingnan nyo ah. Ayan. Tapos ayan. Tumunog. Ngayon, kapag pinindot natin yung gitna, mawawalan sila ng connection. Ayan. So, yung connection niya, na kay normally close, mapupunta kay normally open yung nasa gitna. Yung white. Yun. At sila naman yung mayroong connection. Dalawa. Ayan. Kita nyo ba? Then, kapag pinindot natin to, pag binalik natin sa taas, so, mawawalan sila ng connection. Lilipat naman ngayon dito kay normally close. Yan, diba? So, yun ang function ng halo switch natin. So, kaya tayo gagamit ng halo switch kasi ito yung gagamitin nating switch kung anong gusto nating gamitin. Kung loud horn ba o stock horn. So, dito sa relay natin, ang pinaka-output niya is itong 87A. So, dito natin itatap yung pinakang common, yung letter C. Ayan, yung letter C natin. Dito natin siya itatap. Tap natin dito. Kasi kapag nagkaroon na yung trigger natin, masusupply na to ng positive. So, ito na yung magiging common niya. Magiging live. So, lagyan natin dito yan. Ayan. So, nalagyan na natin. Nalagyan na natin yung yung common. Huwag nyo munang pansinin itong dalawang black and red na to ah. So ito naman guys, kayo na ang bahala kung anong gusto nyong settings. So kung ang gusto nyo, kapag nakaangat siya, is stock horn yung gumagana, ito yung ikakabit nyo dun sa stock horn ninyo. No? And then kung gusto nyo naman ng kapag pinindot ito, loud horn yung gagana, so ito yung ikakabit nyo dun sa inyong loud horn. Kaya nasa sa inyo na kung anong gusto nyong settings. So ang gagawin ko dito is kapag pinindot ko siya, doon lang gagana yung loud horn. So ito yung ilalagay ko sa loud horn, ito yung sa stock horn. Then ito nga pala ang gagamitin natin na busina, PIA horn. So napagdugtong ko na napagdikit ko na yung tig-isang wire nila. Ayan. Ayan. So napagsama na natin, and then kailangan ko muna itong i-install dito sa motor ko. So yung mga tol, na-install na natin yung busina. And then, punta tayo dito sa ating stock horn. So, ito yung ating stock horn, mga tol. So, dito ang gagawin natin is, ito yung dati niyang socket. Hugutin lang natin to. Yan. So, pag nahugot natin to, balik tayo dito sa ating relay. So, balikan niyo yung relay nyo. Ayan. So, yung tinutukoy natin kanina na dalawang trigger, ito, yung 85 at 86, ito yung idudugtong natin dito sa dalawang to. Kahit magkapalit yan, okay lang. Kahit magkabaliktad, kahit magkapalit sila ng lagay, okay lang. Walang problema yan. So ito, lagay natin. Ito dito sa isa. Ito pansamantala lang muna para mapagana natin. Tapos mamaya ayusin ko yung wiring. And then itong isa naman dito sa kabila naman. Sana nakakasunod pa kayo. So yan. Okay. Kompleto na yung natin, yung ating relay. Ayan. Kompleto na siya. So yung dalawang trigger, nakabit na natin. Yung kanyang output or yung 87A, so nalagay na natin dito sa ating halo switch. Ito, 'di ba? And then yung ating 30 naman, na dinugtungan natin ng wire, tapos nilagyan natin ng fuse. Ito yung lalagay natin sa battery mamaya. So mamaya na to. So proceed naman tayo dito sa ating halo switch, no? So ito na yung pinakang magiging natin, final wiring. Kasi ito na yung output, 'di ba, galing ng yung 87 ng relay, ito na 'yon, 'di ba? So since kanina na-discuss ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba ng normally open at normally closed. So kanina sabi ko, since kapag nakaangat siya, gusto ko stock horn. So ito itong green or yung normally closed ko, yung ilalagay ko dito sa ating
isang, saan na ba yun? Ito, gagamitan ko siya nitong female na socket para masukso ko siya rito. So yung isang wire, lalagay ko to, ayan, and then lalagay ko siya sa normally close. Okay na yung ating normally close. Ayan. And then yung natitira naman na poste ng busina, yung stock busina natin, ito yung natitira niyang isa, is lalagyan ulit natin ng isa pang female na socket. Tapos ito naman yung ilalagay natin sa body ground, or pwedeng sa direkta sa negative ng battery. So since ito malayo sa battery, so dito ko na lang siya itatap sa body ground. So hanapan ko na lang siya dito ng body ground na pwedeng pagtapan. Then mga tol, yung isang poste ng busina, i-stinap ko lang sa body ground. So dito ko siya sinabay. Ito, yan. So nilagyan ko lang ng female socket. Then okay na tayo dyan. The next naman, dito sa normally open, or yung puti, ito naman yung itatap natin dun sa ating loud horn. Ayan. Dito natin siya itatap. So dudugtungan lang natin ito ng wire. Then yung kadugtong niya, and then yung kadugtong naman ito, kahit saan dyan sa dalawa, kahit magkapalit yan, okay lang. So dito natin siya ilagay. Okay, and then yung natitirang wire mga tol ng ating loud horn, ito yung loud horn natin, is itatap naman natin to sa negative ng battery or sa body ground. So bahala na kayo kung saan nyo gusto yung itap. So pwedeng sa body ground, pwedeng rekta sa battery. So since ito malapit siya sa battery natin, so didirekta ko na lang to sa negative ng ating battery. So ito na mga tol yung battery natin. Ito yung wire na idudugtong ko dito sa may natitirang wire ng dito, di ba? Ito yung natitirang wire ng ating loud horn. So ito yung sa negative, so dudugtong natin yan dito. And then tatap natin dito sa negative. So ito pansamantala lang muna, gaya ng sabi ko kanina, para pakita ko sa inyo nagagana siya. Pasok muna natin. And then kung kanina mga tol, kung natatandaan nyo, yung number 30 ng relay natin, yan nilagyan natin ng ating fuse. Ayan. So ito naman yung idedirekta natin sa positive ng battery. Ito. So yan, nakabit na natin sa positive ng battery, yung number 30. So testingin muna natin. So susi. Yan. So ito, dito tayo sa kabila. Pag binusina natin guys, yan, stop. Then pag pinindot natin tong hollow switch, magiging loud doon. Ulit. Yan, stuck yan. And then loud. Ayos ba? So yun mga tol, natapos na natin. So ito pala yung aking halo switch. Yan, binutasan ko na lang, tapos dyan ko siya nilagay. And then yung wire natin, ayan, pinagapang natin sa pinakamalinis na pwede niyang puntahan. And then ito nasarado ko na, pero naayos naman natin sa loob. Yung black at red pala nito mga tol, nitong ating halo switch, ay kinabit ko siya dun sa park light. Para pagka-on natin ng park light, pagka-on ng park light, iilaw siya. Ayan, umilaw siya, diba? Ilaw. Patay park light. Yan, okay. Ilaw siya. Kahit na-headlight natin, ilaw yan. Basta sabay siya sa park light. So, hindi ko na naipakita sa video kasi madali lang naman yan
tatap nyo nandun sa park light ng motor ninyo kung may park light kayo, or pwede nyo namang irekta sa susian kung gusto nyo na pagkaon ng susi, ilaw agad siya, no? So yung mga tol, natapos na natin. Nalagay ko na rin yung mga kaha. Ayan. Inugasan ko muna siya, winashing ko muna siya kasi medyo madumi na siya eh. So testingin na natin. Okay. So yun, moment of truth. So naka-ano siya, naka taas o stock yan. Then loud horn. Okay, goods. So hanggang dito na lang yung video na ito mga tol, and kung nagustuhan nyo, paiwan na lang ng like, and kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo, and then hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga vlog natin dito sa YouTube channel ko, and para sa mga update ko dito sa motor na to, no? So yun, ride safe sa ating lahat. Peace.